Tol, okay ka lang ba? Hindi pa rin ba kayo nag-uusap ng tatay mo? Marami sa atin ang naniniwala na kapag ang isang lalaki ay mapagmahal sa kanyang ina at kanya itong nirerespeto at inaalagaan, nangangahulugan daw na siya ay magiging isa ring mabuti at responsableng asawa at ama sa kanyang mga anak. Ganyan ang tipo ng lalaki na tampok sa ating totoong kwento ngayong gabi. Na sa maniwala kayo't sa hindi, nagregalo sa kanyang ina ng tumataginting na mahigit 1,000,000 piso. Mga kapuso, kapiling natin ngayon ang lalaking hinangaan ng libu-libong netizens na nakasaksi ng kanyang engranding pagsurpresa sa ina na umani na ng more than 7 million views sa internet. Rodsky, welcome to Magpakailanman. Hello po, Tita Mel. O ano masasabi mo dyan na, naku talagang pinagkaguluhan yung iyong viral video sa internet? Opo, hindi ko rin naman po inaasahan pero yun nga po, sana maraming na-inspire sa ginawa ko pong sorpresa sa magulang ko. Mga kapuso, samahan po ninyo kami ni Rodsky sa paglalahad ng kanyang talambuhay dito sa aming episode na pinamagatang 1,000,000 pasasalamat kay ina. Oh, ito pa rin. Meron akong chicharon, meron ako diyang singaling, meron akong madami. Meron akong t-shirt. Ano pa? Oo. Mura lang yan. 150. Ito, chicharon. Mane, gusto mo ba? Ito na lang. Oh, sige, Mane, chicharon. Oh, sige. Salamat. Thank you. Salamat. Thank you, ha. Oh, Beng, ano Oh. naman ang nakuha mo ngayon? Ay, nako, ito mga suki. Meron ako dito, mga... Ito, singaling, chicharon, may mga bago din akong t-shirt. Tita Beng! Ito. Tita Beng! Oh. Kulay, ha? Si Rutsky po nabubugbog doon! Kuya, anak ko saan? Doon po sa kanto! Ratsky! Beng! Yung mga paninda mo! Yan si Beng talaga, oh. Kung managutong mga paninda niya, eh di, ano ipapakain niya sa mga anak niya? Kaya nga eh! Bakit? Ano ba trabaho ng asawa niya? Sakit pa daw! Tama na yan! Tama na po! Tama na! Daniel, mawulay ka muna mga bote! Tama na po! Tama na! Talagin mo mo! Ay! Saan kayo? Minalas ako sa patay! Tama na! Sige na, may anak ko, ha? Dana! Ano? Ano? Boy, sige na! Patayin kita, eh! Tama na, mami! Kayo! Ha? Ano Tama na! tinitigil niyo? Ha? Gusto niyo? Gusto niyo? Kayo naman! Tama na Pati po! itong anak ko, ha? Pag kayo naman yung anak ko, baka po kayo lahat! Mama, tama na! Ay ka na, anak. Uwi na tayo. Halika na. Uwi na tayo. Halika na. Ano? Kahit tumindi-iti sa akin. Ma, tama na. Tama na po. Mama, mama.
Lintik na mga taba yan. Sa susunod, ha? Ginanyan ka sumbumulit sa akin, ha? Marilin lang eh, nambubugbog na agad. Oo. Sa kalsada pala ako, naririnig ko na yung boses mo, Bing, ah. Eh, paano? Etong si Rotsky, nagpupulot lang ng bote doon, binugbog na agad! Anak, bakit kasi namumulot ka pa ng mga bote? Eh, gusto niya raw, meron siyang pandagdag sa baon niya. Kaya bata-bata pa, gusto nang kumita ng barya-barya. Pero kayo, ha? Hindi tayo pwedeng apihin ng ibang tao. Hindi porket mahirap tayo, magpapaapi kayo, ha? Naman na po. Daddy, gusto ko lang naman po kasi tumulong sa inyo ni Mami. Kasi po, hirap na po siya sa paglalako sa kalsada. Alam niyo, anak, okay lang na mapagod kami ng mami niyo. Dahil ginagawa namin lahat yan para sa inyo. Ha? Pero salamat, anak. Dahil sa bata ka pa, ang pagtulong na sa amin ang iniisip mo. Pero ito ang tandaan nyo, hindi namin kayo pababayaan ng mami nyo. At hindi natin pababayaan ng isa't isa. Tama? Kasi, ano yung madalas kong pinapaalala sa inyo? All for one! Oh, one for all! Ikaw talaga, nako. Huwag ka magpapaapi doon. Sakit po. Bububugin ko sila. Rodsky, panganay ka raw sa inyong pamilya? Yes po. Ay, kwento mo nga yung buhay ninyo noon. Anong kinabubuhay ninyo? Yung mother ko po noon, mahilig po siya magtinda-tinda ng mga mani, parang dilis, yung nire-repack namin ng piso-piso, na nilalagay namin sa parang karton na siyang ialok namin sa mga tindahan. At the same time, yung mother ko naman nagtitinda ng lugaw sa tabi ng bahay namin. Siya nagluluto? Yes po. Tapos pag hindi naman namin naubos, dinadala naman namin sa school ng elementary para ibenta ng parang piso per takal. So, para at least maubos po namin yung ano namin. Ang father mo? Welder po. Yun. So, katuwang po ng mother ko. Pare, doon eh. Pag-wielding nga to. Oh, pariwarin. Ano ba yan? Ang dami ng sirap. Oo. Alam ko na ito, pare. Pumalas lang ito. Oh, itong linggo na ito, matatapos ko ito. So, sana At pangako, ako mismo mag-deliver ito sa Pre, inyo. salamat. Sige, tuloy ka na. Ingat, pare ko. Johnny, mukhang ang dami mo ng kliyente sa pag-welding, ah. Beng, ano kaya kung yung munting bahay na pinuupahan mo sa Maynila, benta kaya natin? Ha? Eh bakit naman yun? Alam mo naman na napaka-importante sa akin nun. Tsaka pantagdag din yun sa sweldo mo sa kumpanya. Beng, alam mo naman na mas malaki yung kinikita mo sa akin. Nahihiya na ako. Padre di pamilya pa man din ako. Alam mo, maraming gastos yung mga bata at saka tanggalin mo na yung fried chicken mo na yan. Mami! Daddy! Mami! O anak, Mami, Daddy! Ano, anak? ano? Nakapasa po ako sa exam sa private school. Talaga? Scholar na po ako. Naku, ang galing naman ng anak ko. Salamat sa Diyos. Ang galing mo talaga. Congrats, anak, ha? Thank you po. Ang galing talaga ng anak ko. Galing eh. Ano po yan? Ito. Ano gumagawa namin? Gaano kang kalapit ba sa iyong mother? Sobra po. Kasi ang mother ko po kasi overprotective po talaga siya. And at the same time, nakikita ko po kasi yung hirap niya nung bata pa lang ako noon. Yung utak ko po noon talagang sobrang sobrang mahal ko po mother ko noon. Hindi niya kami hinahayaang napapahamak, hindi kami hinahayaang kumbaga nakakanti ng iba. Sa sobrang sipag niya, anything na pwede niyang ihanap buhay, anything na pwede niyang ibenta, gagawa niya ng paraan yon, mag-iikot siya sa barangay namin. Kaya kilala na po siya dun sa barangay namin bilang parang si Beng nga, yung babaeng walang pahinga. Mami, thank you po sa gamit ko. Sige po. Okay na po. Hindi. Sige po. Sandali lang. Okay na. Ang ganda ng gamit mo, hindi ba? Opo. Ingatan mo yan, tatak divisoria yan, ha? Sige po, thank you po. Hindi, ihahatid kita. Ihahatid ko lang, ha? Mami,
Malala na po yung ubo nyo. Sabi ko po kasi sa inyo, hindi na ako samahan eh. Hindi, simple lang to. Ikaw siguro kinakaya mo ako doon sa mga chicks mo dito, no? Eh, Mami, sino naman po hindi mahiya? Eh, ako lang po yung may kasamang nanay dito eh. Oh, tinan mo. Eh, dinubas yung totoo na hindi ka naman nag-aalala sa akin. Siyempre po, Mami, nag-aalala din po ako sa inyo. Kaya nga po sa susunod, ako naman po sasama sa inyo magpatingin sa doktor. Oh, sige. Sandali lang naman ako kasi aalokin ko yung mga teacher mo kung gusto nila ng paninda. Iba ka po talaga, Mami. Kasi po dito, dinadala mo pagiging negosyante mo. Siyempre pa. Sa pamilya. Mami, Yan na. okay ka lang po ba? Mami, Anak, nahihilo ko. Mami! Guard! Guard! Tulong! Tulong po! Ma'am, dadalhin na ako sa clinic. Kahit madalas magkasakit si Beng, hindi pa rin siya tumigil sa pagkayod para sa pamilya. Kaya naman, madalas na lamang siyang samahan ni Rotsky sa paglalako nito na minsay umaabot hanggang sa Maynila. Mami, bakit di na lang din po kaya ako magbenta sa school? Kasi, di ba po, wala naman pong trabaho po ngayon si Daddy. Tapos, konti po yung kliyente niya sa pag-welding. Anak, ang gusto ko sa'yo, eh mag-aral. Okay na sa akin yung tinutulungan mo ako mag-alok-alok. Sayang naman po kasi. Ikaw talaga, ukutusan na kita eh. Gusto ko mag-aral ka, ayoko magtrabaho ka. Pero pangako ko po, Mami, pag ako po nagkapera, bibigyan po kita ng isang kaldero. Tapos, punong-puno po ng pera yon. Kasi bukod po sa pagmahal at masipag po na ina, siyempre po, magaling ka pa po magluto. Diba? Ako, ikaw talagang bata ka. Halika na nga, baka mamaya umalis yung magrerenta doon, maniningil pa naman tayo. Pero, Mami, bakit di na lang po kaya tayo dito tumira sa Maynila? Total, may paupahan naman po tayo. Anak, masyadong maliit. Hindi tayo kakasya doon. At saka, mahal manirahan dito sa Maynila. Pagkatapos masunog ng paupahang bahay ni Beng, humina ang pasok ng pera sa kanilang pamilya. Kinailangan nilang magbenta ng iba pa nilang mga gamit para lamang may pantustos sa pag-aaral ng mga bata. Maraming salamat, Josie. Malaking tulong to sa buhay namin. Beng, makakaraos din tayo niyan. Huwag ka nang mag-alala. Maghahanap pa ako ng mas maraming kliyente sa pag-welding. Nasa ganon, mapagawa natin yung paupahan mo na sunog. Dumoble ng pagkayod si Beng para muling makabangon.
At dahil mahina pa rin ang kinikita ng asawa niyang si Johnny, ginawa ni Beng na araw ang gabi para muling makaipon at maitawid ang buhay ng kanyang pamilya. Sandali, niluluto ko. Pinatay ko na po. Sandali. Pinatay ko na po. Ako. Thank you, anak. Thank you. Thank you, thank you. O, ano, papasok ka na ba? O, sige, pumasok ka na, ha? Mami, matulog po muna kayo, Mami, ha? Oo, sige, sige. O, ingat ka, ha? Bilang panganay, ano-ano yung mga itinuro sa'yo ng ina mo habang ikaw ay lumalaki? Ang utak ko po nun is medyo nahihinog na sa mga nakikita ko po. Kumbaga sa nakikita kong ginagawa niya. Yung tipong hindi na po ako niya kailangan turuan. Kumbaga nakikita ko na po sa kanya kung ano yung dapat kong gawin. Oo, tinuruan ka ba example? Oo, ito pa. Alam mo, marami pa to. Naku, ito pa. Alam mo, ito, bagay na bagay sa'yo to. Mukha ka lalong bulaklak. Ay, sa asawa mo, ito, bagay to. Ito. Ayan, bagay ito para meron ako rin ang asawa ko. O, diba? Ito, ha? O, ito rin, pwede din to sa'yo. Yan. Umapit mo na lang para sa'yo. O, ito naman. Ikaw ba may asawa ka ba? Hindi, kita. O, pero ito, ibigay mo sa magiging boyfriend mo. Bukod sa pagtitinda, isa yan sa namahan ako po sa kanya, na-adapt ko na po sa kanya. Kaya hanggang sa paglaki ko, wala po akong ginawa kundi magtinda. Isa sa naging turo sa akin ng mother ko, huwag kang makukontento sa buhay na meron ka. Kasi pag nakontento ka sa buhay na meron ka, kung nasaan ka ngayon, hanggang dyan ka na lang. Kasi nga nakontento ka na. Kung nasa baba ka ngayon, wala nang ibang daan kundi tumaas. Oh, magkano to? Ano? 20, akan? Yan, 80 lang yan, kuya. Ito, 3 pa na. 50 lang. Sige po. Dahil sa Papayag ka awa ba dyan? sa kalagayan ng kanyang ina, itinuloy ni Rodsky ang kanyang munting plano para makatulong sa kanilang pamilya. Nagsimula siyang magtinda ng mga gamit sa kanyang mga kaklase. Diba sabi mo, gusto mo to? O 200 pesos lang to, bibigay ko sa'yo 3 gibs. O diba? Bagay na bagay sa'yo. Oh, ito naman. Sa'yo ang ganda, pwede mo party to. Oh. Ano yan? Bracelet? Hikaw? Mga alakas talaga binibenta mo? Bakla ka ba? Siguro, kaya dito ka pumasok. Kasi alam mo, may pera mga estudyante dito, ano? Ba talagang mahutak yung tambaklan to eh, no? Ay kayo, huwag kayong bumili dito. Puro peke lang ibibenta sa inyo nito. Hoy, di ako pinalaki ng magulang ko para manloko. Kung hindi kayo bibili, umalis na nga lang kayo. Talagang ano ko pa eh, no? Uy, ano ba? Tama na. Ang ginagawa mo, Clarice, bitawan mo nga ako. Ay, ito sige. Ito sige, ituloy mo. Para tuluyan na kayo makikap dito sa school. Yayabang nyo. Mas mga pang desente sa inyo yung binubuli nyo. Malis ka na nga dito. Ang walang magawa sa buhay. Okay ka lang? Salamat, ah. Sumbong. Dahil sa pangyayaring iyon, unti-unting naging malapit sa isa't isa sina Rodsky at Clarice. Hanggang sa tuluyan ng mahulog ang loob ni Rodsky sa dalaga. Niligawan niya ito at hindi nagtagal, naging magkasintahan na rin sila. O Clarice, kain ka ng kain, ha? Alam mo yung adobo, bestseller ni Mami yan. Naku, ikaw, loko-loko ka. Binabola mo pa ako. Sige, kain ka lang, ha? Sige, kain ka. nga ako. Clarice, ikaw ba seryoso ka lang dyan sa anak ko? Sigurado ka na ba dyan? Makulit yan. Tito, masaya naman po kay Rodsky. Actually nga po, clown ko nga po to eh. Tsaka nakakahawa din po yung pagiging positive niya tsaka yung
pagiging masipag. Alam mo, wala namang problema dyan sa mga pag-boyfriend, kahit bata pa kayo. Basta prioritize na yung pag-aaral nyo, ha? Oo, May. Opo. Huwag ka mag-alala. Ikaw, ha? Bakit? Bakit ka naman? Ito si Mami. Clarice, dito sa amin, pasensya ka na. Mahirap kami rito eh. Kayo, mayaman kayo. At Di, iba po si Clarice. Mabait po siya. Diba? Oo naman. Magkano po ba dito? Kain na. Kain lang ha. Tignan mo rin ito. Specialty rin na. Kahit malayo ang agwat ng kanilang katayuan sa buhay, naging maayos naman ang relasyon ni Rodsky at Clarice. Hindi niya naramdamang mababa ang tingin nito sa kanya. Johnny, saan ba tayo pupunta? Basta. Sorpresa nga eh. Huwag ka naman mainipin kasi. Mami, tingin ko pupunta tayo sa isang pamilya ni Daddy. Uy, ikaw sirang ulo ka. Huwag ka nga magbibigay ng ganyan, Rodsky, ha? Sobra ka na. Sandali. Eto na tayo. Ito na yung personal kong shop. Welding shop. Bunga ng pinag-ipunan ko. Naku! Naku naman! Grabe! Naku, talaga umasenso ka na. Daddy, congrats! Congrats, Daddy! Anak, magtutuloy-tuloy na ang pag-asensyo ng buhay natin. Alam mo, ipapanalangin ko na marami ka pang kliyente. Salamat din. Salamat. Isa pin eh, marunong. Uy, pakisabi pala sa daddy mo, congrats ah. Alam mo, for sure, sobrang saya. Oo naman. Mas madalas pa nga yun sa shop kaysa sa bahay. Pero alam mo, tumutulong din naman ako kay Daddy. Kasi binibenta ko yung mga metal scraps sa shop niya. O diba? Dagdag kita. Nagbebenta ka. Ginagawa mo talaga yun. Ba't ka tumatawa? Uy! Kaya ba yung ginagawa ko? Uy, hindi! Ano ka ba? Natutuwa nga ako sa'yo eh. Hindi ka lang masipag, madiskarte ka pa. Di ba? Alam mo siguro, totoo nga yung sinasabi nila, no, na kung ano yung ginagawa ng magulang, ginagaya din ng anak. Yan din gusto ko sa'yo eh. Hindi ka mapangmata tulad nung iba natin mga kaklase. Siguro kailangan ko na mauna kasi makikita pa kami ni Mami. O tara, hatid na kita. Para makilala ko yung mami mo. Sige na. Naku! Tagal na kitang girlfriend, di ko pa nakikilala sila. Hindi, wag na. Sige Alam mo na. kasi busy kasi si Mami. Saka na lang. Ha? Sige, mauna na. Ha? Una na ka. Bye-bye. Dumaan ang maraming buwan, pero hindi pa rin ipinakilala ni Clarice si Rodsky sa kanyang mga magulang. Hanggang sa naglakas loob na siyang dumalaw sa bahay ng kasintahan. Ma'am, excuse me po, may bisita po kayo. Rodsky, ano ginagawa mo dito? Dadalaw sana ako sa'yo eh. Hindi ko naman alam na may dumadalaw sa'yo iba. Rodsky, Clarice, sabihin mo na lang sa akin kung Rodsky, hindi. Hindi ko boyfriend si Patrick. Okay? Excuse me, Clarice. Sino siya? Mami, siya po pala si Rodsky. Ah, so ikaw palang napapabalitang bino-boyfriend nitong anak ko. Alam mo, nag-usap na kami ni Clarice na kahit kailanman ay hindi na kayo magkikita. Gugustuhin ko bang ang anak ko ay makuwi lang sa isang katulad mo? Makakaalis ka na.
Para tuluyan na kayo makikapin sa school. Yayabang nyo? Mas mga pang desente sa inyo yung binubuli nyo. Malis ka na nga dito. Walang magawa sa buhay. Okay ka lang? Salamat ah. Gusto mo bumili? Bagay sa'yo. Mas lalo kang gumalang. Masaya naman po ako kay Rodsky. Actually nga po, clown ko nga po to eh. Tsaka nakakahaba din po yung pagiging positive niya tsaka yung pagiging masipag. Yeah. So ikaw pa lang napapabalikan bino-boyfriend nitong anak ko? Alam mo, nag-usap na kami ni Clarice na kahit kailanman ay hindi na kayo magkikita. Gugustuhin ko bang ang anak ko ay mauwi lang sa isang katulad mo? Makakaalis ka na. Anak, kamu ng tubig. Sige, nak. Iiyak mo lang yan. Hindi ibig sabihin na kapag umiiyak ang lalaki, mahina. Minsan, gusto mo lang magpakatadak kahit mahirap. Hugot, Mi. Kasi gawain ko rin yan. Love me. Diyan nga akong bilib sa'yo eh. Para kang Amazona. Huy, kahit amasaw na ako, umiiyak rin ako, no? Oo. Minsan hindi kami parating sugod ng sugod. Nagmumukmuk rin kami. Lalo na kapag nakikita ko kayo nasasaktan. Kasi anak, minsan, may mga bagay na hindi maipaliwanag ng bibig na nararamdaman mo dito. Kaya kailangan mong umiyak. Anak, pagka mag-alala, makaka-move on ka rin. Maraming babae dyan, marami kang makikilala yung mga totoo sa'yo. Eh di pag wala, ano bang silbi ko? Eh di ako na lang forever mong girlfriend. Kasi talaga? Thank you. Tignan mo, naiiyak tuloy ako sa'yo. Di ba Amazona ako? Huwag mo na akong sabayan eh. Mawawala yung beauty mo eh. Thank you, mo. Yung girlfriend, ay, diyan ba nabuo yung talagang ambisyon mo na yumaman? Marami po akong pinaghuhugutan eh. Oo. Na dahil nga galing kami sa hirap, dumating sa punto na nabubuli kami nun dahil sa kahirapan nun. Oo. Isa yun sa motivation ko para ito pa rin yung pangarap ko na mabigyan ko naman ng magandang buhay ang mga magulang ko. At the same time, mga kapatid ko. Tony! Tony! Oh. Oh, ito na yung ano, metal scraps. Ano ba yun? Oo. Oh, mga putas. Sige, salamat, Mang Tony.
Rotsky, sandali. Oh, yan bang ito ba binibenta mo? Para sana sa anak ko eh. 3,000. Oh, 3,000? Ako, Mang Doming. Eh, may kumukuha nga nito, 5,000. 5,000? Ang mahal naman. Eh, Mang Doming, kung tutuusin, 6,000 talaga to. Binibigay ko nga lang na 5,000 sa inyo kasi kayo yan eh. Sige na, Mang Doming, ha? Teka, 4,000. Kaliwaan. Ito na lang talaga pera ko eh. Oh. Ano? Yun na. Sige na nga, para sa anak ninyo. Yun. Oh, Okay, salamat ha. Ibang klase ka talaga, Rosie. Utak negosyante ka na talaga. siyempre. Nagmana ako sa mami ko. Sige, Mang Tony. Okay, Gek. Ayos, hindi na ako 1,000. Hindi man nakapagtapos sa kolehiyo si Rotsky, nagsikap naman siya sa paghahanap buhay para makatulong sa pamilya. Pare, basta ingatan mo lang yun, ha? Ilang mahal ko yung motor na yun. Halos bago pa yung ganda pa ng makina niyan. Oh, eto. Sige, salamat. Pare, ingat, ha? Pogi ka sa motor mo, ha? Sige, pare. Oh. Sige. Ingat! Bawat bagay na sa tingin niya ay pwede niyang pagkakitaan. Pag-aaralan niya ito at paglalaanan ng oras. Hanggang sa unti-unti ay natuto ng maging isang negosyante si Rotsky. Kasabay ng patuloy na pagkayod ng kanyang Mami Beng. Mami, dami natin bento, oh. Palaging nakasuporta at nakaalalay si Beng sa pagsisikap ng anak. At sa kabila ng pagiging abala sa mga lumalago nilang negosyo, hindi pa rin nawawala ang pag-ukulitan nilang mag-ina. Kung dati ang binibenta mo, mga accessories lang dyan, nung college ka na, ano na ngayon ang binibenta mo? Una, bike po. Then, yung sa bike Nakabili ko, ka na ng bike. pinagaganda ko siya. Tapos, may magkakagusto, bibilihin. Ando doble yung price. okay. Until nangarap ako magka-motorsiklo. Nung pagkabili ko po noon, pinaganda ko rin siya, tapos may nagkagusto na halos dumobre yung presyo. Doon ko po naisip na gawin kong negosyo to. Wow, eto na. Minsan may hawak na akong 10, 9 na motorsiklo, gano'n na yung hawak ko. Oo. Doon naman ako nagkaisip magkaroon ng ibang hanap buhay na regarding din sa motorsiklo. Nagtayo ako ng shop Shop. ng motorsiklo. Opo. Ng motorsiklo? Accessories, anything na ganun. Accessories. Opo. Okay. Then after that, doon na ako nangarap magkaroon ng sarili kong kotse kahit luma. Ikaw, lagay mo pa tanong. Ah, sige. Kuya. Ilan din sa'yo? Dalawa. Ah, sige yan. Dalawa na. Bayaran niyo yun sa akin siya. Sige, kuya. Ayan sa'yo. Ah, nagdadalawa lang po sila na. Nakatapos na po. Salamat. Uy! Wow! Sa'yo to? Sa'yo yan, kuya? Hindi. Tinatest drive ko lang. Oh? Joke! Ako ang gusto nyo, sa inyo na. Ayos yan talaga, kuya. Boss, idol ka na talaga. Hindi, at syempre, para hindi na nagsa-sidecar si Mami pag nagtitinda. Ay, naku. Daddy! Daddy! May bago akong binili sa sasakyan, no? Test review. Test drive mo. Sige lang, anak. Sa mga kapatid mo na lang, oh. Yan si Des, nagmamaneho na yan. Ayaw ni tatay. Ah, sige, akin na, kuya. Dala na. Mami, bakit parang bad mood si Daddy? Naku, baka napagod lang yung kaka-welding. Hayaan mo muna magpahinga. Lingid sa kaalaman ni Rotsky, habang lumalakas sa mga negosyo niya, tuluyan namang humina ang kita ng kanyang Daddy Johnny sa welding shop nito. Hanggang sa
Daddy. Daddy, pinapadala ni Mami sa inyo. Hindi raw kayo nanangalian. Oh, yung makina. Daddy, saan nila dadali yung makina? May sira ba? Anak, hindi. Kailangan ko na kasi ibenta eh. Nalugi na itong shop. So medyo nga ano na, no, nararamdaman Yes po. mo na yung pag-angat Opo, ng opo. buhay mo. Same thing na nangyari po sa bisikleta and then sa motorsiklo. Oh, Nung pinaganda ko siya, may nagka-interest. oo. So, doon na pumasok sa isip ko na gawin ko ring hanap buhay ng buy and sell. Buy and sell ng kotse. Nga po. Oha. Oh, Johnny. Ano, lasing ka na naman? Kumain ka kaya muna. Kumain ka na ba? Alam mo na, naawa din ako dyan sa daddy mo eh. Simula nung nalugi yung mga negosyo niya, nagkaganyan na siya. Mami. Mami. Tama na yan. Masakit na yung ulo niyo. Di, ito kinukwenta ko lang yung mga huli kong pautang. Sandali na lang to. Mami, tigilan niyo na yung paglalako. Matanda na kayo. Eh, paano kung mapano ka? Grabe ka naman sa kung makamatanda ka naman. Uy, malakas pa ako. At saka, hindi ako pwedeng tumigil eh. Lalo na ngayon, lugi negosyo ng daddy mo. Para saan pa yung pagdodoble kahit ko sa negosyo, Mami? Ako na bahala sa lahat ng gastusin. Ako na rin magpapaaral kay Denden. Ay, naku, basta intindi mo yung sarili mo at saka magpamilya ka. Mag-girlfriend ka na nga. May girlfriend ka ba? Pamilya ang priority ko. Gusto ko maayos kayong lahat, lalo ka na. Love na love kita eh. Basta ako, ayokong matenga dito sa bahay. Katulad ni Daddy. Huwag kang ganyan sa daddy mo. Kahit ganyan yan, nagtyaga yan sa atin. Tsaka marami din yung pinasukang trabaho tsaka negosyo. Minalas lang, pero hindi ibig sabihin na tamad siya. Ito na nga. Ayan, nasira tuloy yung ballpen ko. Parang iwan mo ito eh. Tulog ka na. Ikaw kaya gumawa. O, ikaw. O mga anak ko, ano yung kanin? Wala ka ba, daddy mo? Halika, kumain na tayo. Daddy. Parating na. Oh, Johnny! Hindi na, kumain ka na. Meron dyan. Oh, Johnny, may isasuggest daw sa'yo itong si Rotsky. Ang buka dito. Oh. Ano naman yun? Yeah, Daddy. Nag-usap kasi kami ni Mami. Isip namin baka pwede natin i-convert yung welding shop. Gawin natin grocery store. Ako na po bahala sa puhunan. Bakit? Bakit mo gagawing grocery yung shop ko? Eh, negosyo ko yun eh. Daddy, matagal lang baksak yung welding shop. Baka kailangan natin mag-isip ng bagong negosyo. Wala akong dapat baguhin. Ibabangon ko pa nga yung negosyo ko eh. Daddy, nagbabago yung panahon. Dumadami yung mga kompetensya. Mahirap na kung... Ayoko nga eh. Hindi ka nakakainda. Ayoko nga eh. At saka tinan mo, kung magsalita ka, akala mo alam mo lahat. Ano ba, dahil nagkapera ka na? O, Johnny, ano ba nangyayari sa'yo? Eh, itong anak mo, eh parang tinutulungan ka lang naman, tinutulungan tayo ah. Nagmamalasakit lang. Hindi ko kailangan ng malasakit. Hindi ko kailangan ng malasakit. Minalas lang talaga ako. Pero ibabangon ko pa yung negosyo ko. Nagsipag naman ako eh. Hindi ako tumitigil sa pagtatrabaho.
Mahilap lang talaga sa akin ang swerte. At lintik na malasakit na yan, lalo na ako nanliit sa nanay niyo. At lalo na sa'yo, lalo na ako nanliit bilang ama mo. Mami, sabi ko naman sa'yo na huwag ka na sumama. Tulog ko na lang sa bahay. Eh, kasi hindi rin naman ako makakatulog hanggat wala yung daddy mo. Alam mo pare, hindi ka dapat nagpapakontrol dyan sa anak mo na yan eh. Ito pa rin ang padre di pamilya. Dapat respeto ka niya. Rotsky, halika natin na tayo sa bahay. Doon natin hintayin daddy mo, ha? Halika na. Halika na. Rotsky! Hoy, Mandayo! Rotsky, ano ba? Kailan pa lang napapariwarayan si Daddy? Halika na. Tulungan mo, ginagatungan mo pa? Hoy! Umuwi na kayo, ha? Uuwi ako kung kailan ko gusto. Johnny, bakit na? Uwi ka na kasi. Huwag mo pilitin. Sino pa kami, oh? Ay, Diyos ko! Rotsky! Ano ka ba? Tama na yan! Tama na yan! Rotsky! Nabi ko na umuwi na kayo! Ha? Ba't ka nang nagugulo rito? Ako ba'y nagugulo? Ano? Di na ba mahalaga yung mga sinasabi namin ni Mami sa'yo? Bakit ba ang hirap-hirap mong tulungan? Rotsky, tumahimik ka Sabi na. ko lang, di ko kailangan ng tulong mo! Huwag mo kong pakikilaman dahil hindi kita pinagkikilaman! Johnny, tama na. Mas huwag mo akong turing na anak mo. Tutal, wala namang mahalaga sa mga sinasabi namin sa'yo. Sige, tama na. Johnny! Uwi ka na. Dahil sa nangyari, unti-unting nawasak ang pamilya ni Beng. Dumaan ang mga araw at linggo na hindi nag-uusap ang kanyang mag-ama. Lord, siguro nagtatampo ka sa akin. Kasi minsan lang ako makipag-usap sa'yo. Kasi masyado ako nakatutok sa pamilya ko eh. Pero, bakit ganun, Lord? Kahit gaano ako nakatuto at nagpapakahirap para sa kanila, bakit parating maraming problema na marating sa amin? Bakit ganun, Lord? Unti-unti nang nawawasak ang pamilya ko. Wala na silang respeto sa isa't isa eh. Lord, hindi naman ako nagre-reklamo eh. Kahit habang buhay akong kumayod, basta maayos lang yung pamilya ko. Pero bakit ganun? Bakit ganun, Lord? Alam mo naman matatag ako, di ba? Para sa pamilya ko, lumalaban talaga ako. Lahat ng umaapi sa kanila, inaaway ko.
Pero bakit ngayon sila nag-aaway-away? Lord, pag ginawa mo naman yung puso at isip nila, tulungan mo naman ako. Tsaka pasensya ka na. Minsan lang ako makapag-usap sa iyo, kaya patawarin mo na ako. Tol, okay ka lang ba? Pa rin ba kayo nag-uusap ng tatay mo? Tol, tabi! Anak! Anak! Ano nangyari sa'yo? Anak ko, ano nangyari sa'yo, Rotsky naman? Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka masyado magtrabaho. Baka ikamatay mo pa yun, anak. Anak ko, ano nangyari? Anak! Masakit pa. Anak, ako na lang magtatrabaho kasi kaya ko naman. Huwag na ikaw magpahinga ka na, anak. Ayan, tinan mo tuloy. Anak ko. Ayan. Dahan-dahan, Dok. Anak. Anak ko. Anak. Nangyari pa. Bakit ka nagkaganyan? Kaya mo yan, anak. Kaya mo yan, anak. Dahil sa kinasangkutang aksidente, kinailangang operahan si Rotsky at lagyan ng bakal ang kanyang kanang binti. Pero sa kabila ng pagiging kritikal ng kanyang kondisyon, nagawa pa rin maging palabiro ni Rotsky at maging positibo para mapabilis ang kanyang paggaling. Pabugbog, Berna. Pabugbog, Berna. Kanya. O, dahan-dahan. Ayaw ko tumayo. Hindi, oo. Daddy! Halika na, anak. Kahit ka na. Tulog ka na, anak, ha? Jimmy, pwede magpahinga na. Oo, Good night. pahinga ka na. Ganyan ka na ba talaga katigas? Muntik na mamatay ang anak mo na hindi mo man lang pinapansin. Ano ba sinasabi mo? Hindi na ka ako nagsasalita para wala ng gulo. Hindi ba? Merong gulo, Johnny. At alam kong alam na alam mo. Pero wala kang kabalak-balak ayusin. Hindi mo ba nakikita yung anak mo? Hirap na si Rotsky. Sinong hindi nahihirapan? Siyempre anak ko yan. Masakit din para sa akin na may alitan kaming dalawa. Eh bakit hindi mo ayusin? Ang dapat mong ayusin! Dahil hiyang-hiya na ako. Hiyang-hiya na ako sa anak natin. Lalo pa ngayon na muntik na siyang binawian ng buhay, kakakayod. Na dapat, bilang isang padre de pamilya ako ang gumagawa.
Kaya hayaan mo na lang muna ako makabangon para may mukha akong maiharap sa kanila. Johnny, hindi naman inaalis ng mga anak mo ang pagiging ama mo sa pamilyang to. At saka walang umaagaw sa pwesto mo sa pamilyang to. Nagtutulungan lang tayo. Di ba? Yun ang ginagawa ng isang pamilya. Pero sa ginagawa mo, ngayon ko lang napatunayan na mas mabuti pang padre at pamilya sa iyo anak mo kaysa sa'yo. Medyo masakit pa rin kapag pinilit ilakad eh. Pero konting pisa lang to. Kasi sabi ng doktor, makakalakad na rin ako. Ayos. Teka. Oh. Aray ko. Ito na, oh. Kaya? Yung problema niyo ni Daddy, hanggang kailan mo titiisin? Des, alam mo namang sinusubukan ko kausapin si Daddy. Si Daddy yung ayaw ko mausap sa akin. Believe din ako sa inyong dalawa. Nakakaya niyong tumigil sa isang bubong nang hindi nag-uusap. Magpapasko pa naman, Kuya. Pero alam mo, kung sino yung nakakabilib talaga? Si Mami. Siya talaga yung fighter eh. Siya talaga yung pinakamatatag yung loob sa atin. Tsaka siya yung nagbubuklod sa pamilya natin kahit gulo-gulo na. Kaya nga idol mo siya, di ba? Sobra. Hindi dahil sa mga natutunan ko sa kanya. Siguro hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Kaya nga, Des, gusto ko na ituloy yung matagal kong sorpresa sa kanya. Naudot lang dahil dito sa aksidenteng to, pero hindi na ako makapaghintay. Sasorpresahin ko na si Mami. Anong sorpresa? Tara na. Sige, Des. Roll mo na yan. Okay. O ilang oras na lang, Pasko na. Usually, tuwing Pasko, wala naman kaming handa eh. Pero ngayong Pasko, nag-decide ako na bigyan ng regalo ng nanay ko. Hindi niya expected to regalo to, kaya papipita ko na siya. Sige, uy. Ben, bumili ako dito. Ito, Kuya. Ito ba ilalagay yan? Mami? Mama, may regalo ako sa'yo. Merry Christmas, ma. Mi, halika dito. May regalo ako sa'yo. Regalo? Ano to? Kasi bago mo buksan yung regalo mo, Ah. may offer muna ako sa'yo. Ah? 5,000 o regalo? Pera o kahon? Kahon, Mi. Kahon. Kahon? O pera? Pera naman kaya? Sige, pera na lang pala. Ito. Alam mo, nalilito na ako sa inyo eh. Ginugulo niyo ako eh. Mi, sandali. Ito. Bibigyan kita ng 10K. Pera o kahon? Kahon, Mi. Promise. Kahon? Kahon ka talaga. Ang ito walang laman, manda kayo sa akin dalawa ha. Okay, ikaw na. Ikaw na pinili mo, Mi, ha? Oo. Laman ng kahon. Ay, sige, Mi. Ano? Kahon na? Kahon na ba? Kahon na. Pera na lang, Mi. Pera na lang. Alam mo na, bubisit na ako sa inyo ha. Nililito niyo ako eh. Pera na lang. Ano ba talaga? Manda kayo sa akin pag ito walang laman ha. Ano talaga mo ako ha? Sige, Mi. Ito. Dadagdagan ko, ha? 15,000 o kasi Rola. Yan, mamili ka. Sa
Kasirola na! Sige, may kasirola na. Basta pag ito walang laman, ha? Anak ko na mong pera, ha? Ito, huli na ng dalawa to, eh. Oh, final na. Huli na to. Huli na talaga to. Kasi minsan lang ako mag-permit dahil Pasko. Oh, palayok. Pera o kaserola. Ah, kaserola. Kaserola pa Kaserola. Sige, Mi. Eh, linito kasi ako dito, eh. Oh. Ang laman ng kaserola ay... Kaya na! Akin na to! Akin na to? Akin ko, anak. Salamat. Mahal na mahal kita. Merry Christmas! Ayun. Ako, salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Akin to lahat. Oh, Mi! Ang belo, pero pinalari na ako. Akin to. Thank you. Thank you. Ayan, ko sa mother ko. Hindi siya makapaniwala. Instant millionaire na siya ngayon. Pinalari na ako. Ako, naiiyak ako. Ako, ang dami anak ko. Shopping bukas! Alam mo, Mi, Matandaan kong pera. Mi, kulang pa yan lahat sa pagmamahal at sakripisyo na binigay mo sa aming pamilya. I love you, Mi. Love you, anak. Mwah. Merry Christmas. Merry Christmas! Milyonarya na si Mami! Ito, hindi kami makakito. Libre si Mami! Ano ba ito? Surprise na naman ba ito? Ayan. Gagawin ko naman, pahinga ka lang, Mami. Ready? 1, 2, 3. Merry Christmas! Ang dami natin yan. Ako, pinag-pili na naman talaga ako ngayon. Oh. Thank you mga anak ha. Merry Christmas. Oh, kain na tayo, kain. Let's eat. Magsalo-salo na tayo. Chicken. Tawagin niyo na yung daddy niyo. Kuya, tawagin mo. Di ba't ako? Kaya ayaw mo ako pansinin. Kayo talagang dalawa? Ako na nga. Ayan naman pala si Daddy. Daddy! Tara, kain na. Eat. Anak, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Inaamin ko na malaki ang nagawa kong kasalanan sa inyo. Lalo na si Rodsky. Patawarin mo ako sa lahat ng pinasal ko sa'yo, sa naging kahinaan ko. Gusto kong sabihin sa inyo na nakahanda na akong bumangon para sa pamilya natin. Kaya mga anak, pakiusap. Patawarin niyo ang daddy. Daddy, tagal ka naman namin napatawad eh. Daddy, di ko naman kaya magalit sa inyo eh. Kasi mahal ko po kayo. Daddy, kung may taong kailangan niyo po humingi ng sorry, yun po yun si Mami. Beng, napakalaki ng utang ko sa'yo. Bilang magulang sa mga anak natin. At bilang asawa mo. At habang buhay ako magpapasalamat sa iyo sa pagsalo mo sa akin sa mga pagkakataon na naging mahina ako para sa pamilya natin. Beng, maraming salamat, Beng. Ikaw ang pinakadakilang asawa at ina sa buong mundo. Alam mo, hindi lang tayo nagkaintindihan. Pero isa lang naman ang gusto natin mangyari sa pamilya natin.
Gusto natin umasenso yung mga anak natin. Guminawa ang buhay. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Matanda mo yun, Meg. All for one? So, Roski, anong gusto mong leksyon na mapulot ng mga manonood natin ngayong gabi? Sa akin po, sa pagkaka-post ko po noon, marami pong siyempre, meron din nayabangan. Ang gusto kong ipagmalaki na ito yung magulang ko. Binigay ko yung bagay na isa sa mga kahit pa paano makakapagpasaya sa magulang ko. Marami nga po tayo na isi-share or na ipopost na puro kalokohan, proud pa tayo. What more pa yung matulungan natin or Pakita yung pagmamahal sa mapasaya magulang. natin sa totoo. mapasaya natin ang magulang natin. Tama Opo. ka doon. And I congratulate you. At alam ko na maraming mga anak pa rin o mga tao pa rin na kayang-kaya nilang tumbasan din yung ginawa mo, Opo. pero hindi nila ginagawa. Oh, desin sana ang mangyari nga mas maraming anak na tumulad sa'yo at talagang buong pusong ipasiwalat sa lahat, no? Opo, Na hanggat buhay etong po. ganito kung kamahal ang magulang ko, di ba? Opo, habang buhay pa po ang magulang natin. Aha. Parang, eto na yun, i-grab nyo na yung opportunity, isipin yung eto na yung chance. Correct. Na pasayahin nyo siya. Kasi hindi natin masasabi kung hanggang kailan pa sila. So hanggat buhay sila, gawin na natin lahat ng paraan. Give me 5! Ayan, pautang nga. Ano ba meron dyan? Ang pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak ay panghabang buhay at walang hangganan. Kaya hindi dapat baliwalain ng anak ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina. Para naman sa mga kapwa ko magulang, naway matuto tayong makinig sa ating mga anak at lubos din natin silang kilalanin. Higit sa lahat, sana lahat ng mga anak ay matutong tumanaw ng utang na loob at suklian ng pag-aaruga ang kanilang mga magulang, lalo na sa kanilang pagtanda. Ngayon, bukas at magpakailanman.